sa puntong ito, makakausap naman natin. Kaugnay pa rin po doon sa nangyayaring gulo nga po or idineklarang state of war sa bansang Israel. Makakausap natin this morning si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Good morning po, Yusek. Maraming salamat sa pagtanggap po ng aming tawag. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo. Sir, linawin lang po natin. Mayroon na po bang mga Pinoy na naitalang casualties o nadamay dito po sa nangyayaring gulo sa Israel? And can you confirm yung mga ulat na may mga abduction at na-kidnap nga daw po ng mga kababayan natin doon? Opo, number one, wala pa tayong nakakonfirm na casualties or even na abduct, no? Kasi po, syempre kami sa DFA, no, tsaka yung sa embassy, yung migrant workers attaché doon, ginagamit nila mga facts, no? Kailangan bago kami mag-confirm, kailangan definite, no? So, wala pang nako-confirm na Filipino casualty, although merong mga Filipinos are accounted for sa among the community, no? So, yun ang pinag-arasalan natin na hindi sila nadakip, no? Remember po kasi yung Hamas, nung pinasok nila yung Israel, ang kinukuha ng mga Israeli, mga Hudyo, okay, no? Israeli kasi yun ang kalaban nila, yun ang pero baka nadadamay yung mga ibang mga foreigners na nandun. So, inintay ko nga yung tawag ngayon ng embassy itong umaga para tingnan natin yung latest developments. Sana wala po, wala. Hindi pa namin mako-confirm, and we hope na yung ligtas sila. Our prayers are also with that, no, na sana wala po talagang madamay ng mga Pilipino. Sir, ilan po yung binabanggit natin ng mga unaccounted for na mga Pilipino po dyan sa Israel? Less than 10. Less than, wala exact number. At mga 5 o 6 so far, 5 or 6 so far yung mga pangalan ng unaccounted for. So, kasi kukunti lang mga Pilipino dun sa ilan po ba? Pagtawid kasi ng Gaza. Wala pa siguro mga 500, no? Mga Pilipino sa area ng South, no? Kasi 30,000 ng Pilipino sa Israel, mga 27 to 30,000. Karamihan nagtatrabaho mga 70 kilometers away galing sa Gaza, no? In other words, sa Tel Aviv, yung mga major cities, no? Sa South, hindi masyado kung saan yung area. So, yun, kakatulong. At saka yung Israeli Defense Force, ginagawa nila, nililinis sila yung area, hinahanap nila yung mga Hamas. Pero ang problema natin, kung pinasok sa Gaza, magkakaproblema po tayo. Paglasalan din natin, kabayan, yung yung mga Pilipino mismo sa Gaza. There are about 137 na Pilipino, mga may asawang Palestinian, dun sa Gaza. So, di ba, may nagtatakang lusubin o maggera doon dahil pambawi yung Israel. So pagdasalan natin na safe sila, so far wala pa kami nababalitaan din na saktan. Kasi ang tinatarget naman ng Israeli mga Hamas na targets, hindi yung basta kung sino-sino civilian. Opo. Sir, kanina meron po kami nakapanayam sa programa, isang kababayan po natin, nandun naman siya sa Jerusalem, no, city sa Israel. Are you closely monitoring also those Pinoy na nandun po sa Jerusalem din? Kasi sila rin po ay nakakaramdam na ng takot daw doon sa area. Opo, kasi yun ang political capital ng Israel, although we recognize yung Tel Aviv, no? Magkalapit lang yan. Okay po, malayo-layo yan sa Gaza, hindi halos may mga minsan umaabot daw na rockets galing Gaza, pero merong defense shield yung Israel doon. Yung hindi effective yung sa South kasi ang daming pumapasok. By the way, yung mga nandun sa Jerusalem, pwede ako magbigay ng hotline ng embassy? Sige po, please. Ang area code, alam na nila to dahil tiga doon sila, +972. Tapos ang telephone number, kung gusto nilang tawagan yung embahada, dahil kailangan nilang tulong or something, no, ay malipat sila, ganyan. 54-466-1188. Ulit ko po, para sa mga Pilipino sa Israel na gusto tumawag sa embassy. +972-54-466-1188 po. Okay. Mamaya po, ulitin natin itong number na yan sa Jerusalem, mga kapatid. Yan po yung hotline na pwede pong tawagan ng ating mga kababayan kasi mukhang malaking bilang din po ng ating mga kababayan ang nandyan sa Israel. Yusek, ano po ang inihahanda nating tulong if ever po sa mga kababayan natin doon sa Israel na apektado po? Well, number one, kung gusto nilang magpa-repatriate, re-repatriate po natin pero hindi pa sila nagpaparinig na gusto na umuwi, no?
Tapos yung mga talagang walang pera, pwede namin bigyan ng financial assistance. Ngayon, ang problema is safety, security. Yun, layunin niya ng Israeli government dahil nandun sila sa Israel, no? Kaya nakikipag-ugnayan yung government natin sa mga Israelis. By the way po, lahat ng mga gusali sa Israel required na meron niyang meron niyang bomb shelter, no? So ganun po. Kung gusto niyo magpauwi, tutulungan namin. O kunyari, gusto nang lumipat ng lugar, kunyari. Pwede rin po yun. Pwede kasi yun ang ginagawa ng Israel ngayon. Parang sa South, yung mga residents sa South, pinapalipat ng lugar kasi doon yung gulo So, may mga, pangako naman ng ambassador nila dito na hindi lang mga Israeli, mga Pilipino at ibang dayuhan din na Friends of Israel na nandun ang tutulungan nila. So, yun po, no? Going to where, sir? Saan po nililipat na lugar yan? Para ma-idea lang po kami. Well, kung sa South, paakyat ng North. Balik kung nasa South, paakyat ng Tel Aviv o iba pang lugar, no? Or, kasi yung sa wasak na yung ibang mga lugar doon. Yun nga po sira-sira na rin talaga. Opo, no? Ganun pa man, ang nangyari dyan, nagkasama yan na. Ngayon lang kasi malakas yung invasion or sabi natin yung mga pag-atake ng Hamas. So usually konting mga misan ngayon lang marami kaya medyo I remember holiday din yung Saturday sa Israeli, yung Yom Kippur, that's a very important day sa kanila, doon pa pinasukan, no? So ganoon pa man, we are thankful na so far wala pang casualty at sana ganun na. Kung meron gagawin, siyempre, ayaw natin pag-usapan yung casualties mo, pero kung meron, siyempre magiging kami sa family din kung kailangan ng shipment of remains or Yusek, clarify ko lang po, sa ngayon, wala pa kayong inirekomendang lumikas? No, wala pa kaming recommendation na mandatory repatriation, wala pa po. Pero, hintayin natin susunod na next few days, no? Tapos, makikipabalita kami sa inyo. Panghuli na lamang po, payo na lamang sa mga kababayan natin, baka nakamonitor po sila sa mga balita dito po sa Pilipinas. Kababayan, sumunod kayo sa mga, kung nasa Israel kayo, sumunod kayo doon sa payag ng mga military at saka yung police official sa Israel na manatili lang sa bahay o sa bomb shelters kung gano'n. Keep safe, no? Tapos yung mga amo ninyo are required to provide you protection as well, no? Kung kayo mga kasambay. Yung mga nandito, nabigay ko na yung number, ulitin ko po, +972-54-466-1188. Okay. Kung kailangan nyo makontak, 24 hours yan. Salamat po, ha? Thank you, Yusek, sa inyong oras. Magandang umaga din po. At pagdasal natin mga kababayan natin. Mabuhay. Opo, ipagdasal natin talaga yan. Yan po si Undersecretary Eduardo de Vega, mga kapatid. Dito tayo sa totoo.